Kalang araw po. Yan po yung basura kasi darating na yung truck ng basura para kunin niya. Pag dumarating ang truck ng basura dito, nagtatawag sila. Sinasabi na ilabas na yung basura kasi darating ang truck. Kaya ako po pag sinabi ng darating ang truck, doon pa lang ako nagbababa ng basura hanggat maaari. Po, yan. Yan naman pong burol dito. Ito po burulan nito sa aming barangay. Yung namatay po dito, si Mila, kailan lang na Bible study ko siya. Pinakilala ko ang ating Panginoong Yesus sa kanya bilang tagapagligtas at dakilang manggagamot. So after the Bible study, tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay. Kaya kung pumanaw man po siya, siyempre ang kamatayan nasa diskresyon ng Panginoong Diyos kasi siyang may hawak ng buhay ng tao. Siyang lumalang, siya rin po ang may plano kung kailan ka mawawala sa ibabaw ng lupang ito. Tayo po, gusto natin mabuhay ng matagal, hanggang doon lang yun. Pero Diyos pa rin po ang magpapasya sa ating buhay. At salamat, bago mo lang siya mamatay, napakinig niya sa salita ng Diyos, Bible study ko, tinanggap naman niya si Jesus. Amen. Yun po yung mahalaga dun. Yung pagtanggap ni Jesus. Ano po? Yung pagtanggap niya kay Jesus. Kasi, ganun po talaga eh. Pag nagba-Bible study, kailangan tanggapin po nila ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ngayon, bakit ang tao namamatay? Babasahin natin sa Biblia. Basahin natin sa Biblia. So, lagi niyo po tatandaan, ang nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos. Ganito po ang pagkalalang ng Diyos sa tao. Dito makabasa sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya ito sa ilong at ang tao, ang tao ay hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. So, ang Diyos po lumalang sa atin mula po tayo sa lupa. Kaya once na mamatay po ang tao, babalik siya sa lupa. Pagaya na sinabi ng Diyos kay Adan. Kung saan, ang sabi ng Diyos sa kanya, ito nakalagay dito. Mabasahin ko rin po, dito sa chapter 3 ng Genesis, ganito nakasulat. Ganito po. Ito po yung parusa sa kanila. Parusa. Sabi niya rito, sa 3:19, dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka balik. So, palag po, tayong mga tao po, bumabalik tayo sa pagkalupa natin. Yan po sinabi ng Diyos kay Adan. Po, nagbungkal sila. Sabi ng Diyos, magmumukha ka ng lupa, diyan mo kunin ang pagkain mo. Kinalaya sila sa Garden of Eden kasi kasala sila. Kaya sinabi ng Diyos, diyan ka nagmula sa lupa. Sa lupa ka babalik. Kung may hawak tayong Bible, salita ng Diyos, Biblia. So, kaya ang buhay po, ang nagtatakda ang Diyos. Kung ayaw ka pang mamatay ng Diyos, hindi ka pa mamamatay. Meron pong halimbawa rito.
na mamamatay na lang. Literal, mamamatay na siya. Pero, sinabi ng Diyos, nagpasya ang Diyos, ganito nakalagay. Sa chapter 38 ng Isaias, ng panahong iyon, dito po sa verse 1, Isaiah 38 verse 1. Nang panahong iyon, nagkasakit si Ezekias na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias, anak ni Amos, at sinabi ng Panginoon na magbiling ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Magbiling, ibig sabihin, mag-last will and testament ka. Hindi ka nagagaling, sabi niya, mamamatay ka. 2. Nang marinig ito ni Ezekias, umarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. 3. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo at umiyak siya ng gusto. 4. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, bumalik siya kay Ezekias at sabihin ng ganito, sinasabi ng Panginoon, ng Diyos, ng iyong ninulong si David, narinig ko ang iyong dalangin at nakita ko ang luha mo. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Kita nyo? Imbes na mamamatay, dinagdagan pa ng Diyos ng 15 years. Oh. Kaya ang buhay ng tao po ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Dito po sa lugar namin, meron isang babae dito na naging karelasyon siya sa isang manager ng isang magandang kumpanya. So, nung kumakalas na po yung babae, hindi papayag yung lalaki. Pinagtangkahan po siyang patay, pinagsasaksak. Nagit yata ang 20 saksak ang inabot ng babae. Pero, biyaya ng Diyos, hanggang ngayon buhay siya. Sipin nyo, yung iba isang saksak lang namamatay. Eh siya, may 20. Pero biyaya ng Diyos hanggang ngayon buhay siya. Ganito rin ang nangyari kay Ezekias. Ang pasya ng Diyos, mamamatay na siya. Sinabi ng lingkod ng Diyos, si Propeta Isaias, mamamatay ka na, hindi ka nagagalit. Kasi yung ganyang sakit, ikamamatay niya talaga. Kaya lagi ko sinasabi sa aking mga Bible study, lalo na sa mga may sakit. Ito talagang diretso ako sinasabi sa kanilang pamilya. Yandanin niyo ang puso ninyo. Sapagkat ang pinakamalapit sa kamatayan ay walang iba kundi yung may sakit. Kasi may sakit siya eh. Dinadiretso ko mga tao. Para sa ganun po, hindi sila mabibigyan. Just in case, mawala kanilang mahal sa buhay. Kaya itong nasabi si Mila po, Bible study ko siya. Pinakilala ko ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at manggagamot. Kasi grabe na po yung asma nito eh. Nagtatangke na siya eh. Yung oxygen na tangke sa bahay. Ganun na kagrabe ang kanyang asma. Pero maganda ron, tinanggap niya si Jesus. Kaya ngayon siya po yung nakaburol. Ibig sabihin, di siya pinagaling. Si Ezekias nga po, mamamatay na lang, sabi ng Diyos, pero binigyan pa ng 15 years. Nasa pasya po ng Diyos kung mamamatay ka o mabuhay ka. Ang nagtatakda talaga, Diyos. So sa ating mga binasa, ito meron pa. Sa lumang tipan po, kung yung babasahin, marami pong patay sa lumang tipan, nabubuhay muli. Si Pablo lang, sa panahon ni Pablo may nahulog po sa bintana namatay, pero nang pinagdasal ni Apostol Pablo, dinasalan niya, buhay. Nasa Diyos po pasya kung ibabalik ang buhay mo, kaibigan. Iba na yung yung tawag dyan, na imbalsa mo, hindi na yun.
na. Wala na. Ano po? Kaya nagpapasya po sa buhay ng tao ang Diyos. Ganito po nakalagay sa Hebreo. Sabi rito, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan lamang pagkatapos ito yung paghuhukom ng Diyos. Sino nagtatakda ng buhay? Ang Diyos. Kasi siya nagbigay buhay sa iyo. Halimbawa, yung baog, kagaya ni Sarah, yung asawa ni Abraham. Baog yun, pero sabi ng Diyos, binigyan siya ng anak. Si Elizabeth, ang nanay ni Juan Bautista, baog din yun. Pero binigyan niya ng anak. Kaya walang imposible sa Diyos kahit baog ka eh. Ang pasya na sa Diyos kung magkakaanak ka. So, bilang taong nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, dapat natin tanggapin ang katotohanan. Alin yung katotohanan na sinasabi ko? Ng buhay natin dito, para lang tayo naglalakbay, kaibigan. Parang nakikirahan lang tayo dito sa planet Earth. Darating ang araw-aris din po dito, mamamatay tayong lahat. Kasi po, lahat tayo nagkasala. Ganito ang sabi ni Pablo sa Roma. Basahin natin. Sa chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po tayo, sabi niya, nagkasala tayo. Dahil po sa kasalanan, kaya tayo namamatay. Basahin pa natin dito sa 5:12 ng Roma. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kita niyo po. And dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Pero yung kamatayan po, dalawa kasi ang nababasa kamatayan sa Biblia. Yung una, spiritual, yung pagkahiwalay sa Diyos. Yung ikalawa, physical, yung nakaburong yan. Si Mila, nakaburong ngayon. Kaya dalawang kamatayan ang mararanasan ng tao. Yung spiritual. Paano yung spiritual? Pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, patay ka sa harapan ng Diyos, kaibigan. Ganito po nakasulat sa Efeso chapter 2. Basahin natin ha. Ikausap ni Pablo sa panahon niya. Chapter 2 ng Efeso, verse 1 and 2. Noong unay, tinuring kayo ng Diyos ng mga patay dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yung kausap niya, buhay yan. Pero nabubuhay po sila sa kasalanan. Ang sabi niya, patay kayo. Hindi sila nakaburol, hindi sila nakalibing. Kausap nga sila eh. Bible study ito sa panahon ni Pablo. Nabubuhay sila sa kasalanan. Sa 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sa kayo ng kapangyarihan ni Satanas at ari ng Espiritong nag-aari sa mundo at siya rin Espiritu kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yung nabubuhay sa kasalanan, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Pag nabubuhay ka sa kasalanan, kaibigan, patay ka sa Diyos, spiritual. Ibig sabihin, ala ka relasyon sa Diyos. Parang ventilador po. Pag nakasaksak na ganyan, ubutin mo yung plug, mamamatay po yung ventilador. Yan. Kaya sinabi, pinakilala po kay Mila yan, makasalanan tayo, nakaiwalay tayo sa Diyos. Para makabalik tayo sa Diyos, pinatanggap po siya. Paano tayo makakabalik sa Diyos? Sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Wala po pwedeng magbalik sa atin sa Diyos, kundi siya. Kaya sabi po sa 1,
I am the way, the truth, and the life. No one, no one. Kahit isa, walang makakapunta sa aking ama, sabi niya. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, sa kundahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan. Oh. Walang ibang dahan para mapasa Diyos tayo. Paano gawin natin? Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, kaibigan. Kaya biyaya niya bago siya mamatay. Siguro mga 1 month na, more than 1 month na nakaraan, nang Bible study ko siya. Sometimes pag lumalakad ako dyan, naabutan naman natin siya kahit papaano. Pambili, pandagdag. Hindi naman pambili, pandagdag ng kanyang mga gamot. Almusal, pagkain. Minsan pagkain na nabot ko sa kanya. Sometimes pinakakain ko po rito dahil marami nagtitinda ng pagkain dito. Kasi balo na siya at senior citizen siya. Umasa lang sa tulong ng kanyang manugang. Kaya yun. Kaya biyaya ng Diyos, yan ang maganda. Kaya kung kayo manonood ng video nito, hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, suko nyo na po. Dahil wala man po tayong magagawa eh. Wala tayong magagawa. Bakit? Ang Panginoong Yesus lang po may kakayahan para maglapit sa atin sa Diyos. Wala nang iba. Nung araw, nung naalala nyo ba si Apollo Kibuloy, yung nakakulong sa Pasig, yung manyak, yung rapist. Di ba sinasabi niya nung araw sa kanyang video, siya raw ang dahan, papunta sa ama. Di ba loko-loko talaga yun eh. Yung papel ni Jesus, kinuha niya. Siya na raw ang tagapagligtas, siya daw ang huling pipirma. Eh, nasa ngayon siya. Eh, pinakakulong sa Pasig. Bakit? Eh, manyak eh. Manyak sa laman. At ano yun, hindi totoong lingkod ni Kristo yun. Manyak eh. Lingkod ni Satanas yan. Eh, tatandaan niyo po yan. Meron pong dahan sa kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. So, kung niyo po ang buhay ninyo sa Kanya, kaibigan, hanggat buhay po tayo, wag po tayong huwag tayong mag-alala. Kaya sabi ni Jesus sa Juan 14:1, don't worry. Ganito, Juan 14:1. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus, don't worry. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin. Diyos, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin, kundi ito totoo. 3, kapag naroon na ako at naipaganda kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo kung saan na ako naroon din kayo. Oh, kita nyo? Kaya yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin sa Diyos at kay Kristo, sabi ni Jesus, don't worry. Pupunta ako sa Ama, paghahanda ko kayo ng lugar nyo. At pag naipaganda ko kayo, babalik ako, kukunin ko kayo. Kung saan ako naroon, doon din kayo. So, ang trabaho ngayon ng ating Panginoon Yesus sa langit, siya po'y naghahanda ng ating matitirhan. Tayong mga totoong mananampalataya sa Kanya. Maraming mananampalataya pero mga peke. Kagaya ni Kibuloy, mananampalataya rin yun pero manyak naman. O, wala. Ang totoong mananampalataya, yung sumusunod sa Kanya. Tingnan po natin ang sinabi ni Jesus. Kung totoo kang alagad, kaibigan, kung totoo kang alagad ng ating Panginoong Jesus, anong sabi ni Jesus? Dito sa 1, ganito po nakalagay. Sabi niya sa 11 ng 1, ako ang mabuting pastor at ang isang mabuting pastor ay handang magalay ng kanyang buhay para sa mga tupa ko. Ang buhay na inandog ni Jesus sa krus para sa mga tupa. Sino yung tupa? Yung masunurin. 14:15, ako ang mabuting pastor
kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya kinikilala. Ganyan ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang aking pagkakilala sa akin. Kita nyo? At inihalay ko ang aking buhay para sa kanila. Yung mga tupa, sabi ni Jesus, kilala ko sila at kilala nila ako. Hanggat hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, kaibigan, hindi ka niya kikilalanin kahit ang tandaan mo yan. Kahit nasa magandang reliyon ka pa, hindi reliyon pinag-uusapang kaligtasan. Suko ang buhay mo. Talikuran mo yung kasalanan, ang yung mga ginagawa, halimbawa, nagbebenta ka ng droga, pabigil ka. Ganun lang po kasi yun. Ano? Hindi po, nandito na lamang ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Minsan pa, yan po, yung boron ni Mila. Okay? Mamaya, lumapit tayo. Nandiyan na po yung basura. Bossing, salamat ha. Salamat sa pagbuhat nyo sa basura. Thank you very much. Mga tunay ng bayani yan, kaibigan. Yung mga nagbabasura pong ganyan, sila yung totoong bayani. Arawan, ulanan, kumukuha sila ng basura. So, lahat po tayo kung saan si Mila nakaburol. Baka kakilala nyo, pwede nyo siyang madalaw. Ito po siya. Kasi yung isa rin mayabang. Ito siya. Di po ba? Napakaganda niya, no? Yan po. Nang Bible study ko siya, tinatanggap ko po sa kanya si Jesus. At salamat sa Diyos, tinanggap naman niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ngayon, kung tatanungin nyo, dapat pag ang isang patay mananampalataya talaga, totoong mananampalataya, hindi ka iiyak eh. Hindi dapat iniiyakan. Kasi kung totoo na sa mananampalataya, nasa paraiso siya ng Diyos. Paradise. Hindi po lugar ng pagdurusa. Ano po? Hindi lugar ng pagdurusa. Paraiso. Yan ang pangako ng Diyos. Kagaya ng parabola sa panahon ni anong tawag dito? Yung mayaman at saka si Lazaro. Nasa paraiso po si Lazaro. Paraiso ng Diyos. Pero yung mayaman na madamot, nandun sa pagdurusa ng apoy. Impyerno. Sige po, inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Kung nakakilala po sa kanya, dalawin niyo po siya. God bless us all. Bye.